Happy blessed Sunday po sa lahat. Ang mga kalingap. At tayo po ay malapit na sa bahay ni Idre. Ayan. Ayan po, ito yung daan papunta sa kanila. Ating kumustahin. Ano ba talaga ang kanyang kalagayan kasi siya po ay nag-chat sa akin ngayong umaga lang. Yan po ay ilang araw na tawag ng tawag, chat ng chat sa akin. Yun, tapos ngayon, sabi niya, siya daw ay may depression na naman ngayon. Kaya pupuntahan ko kung ano nga yung ano nito. Sinasabi na siya daw po ay nasa stage na naman ng depression ngayon. Kaya ayun, halata ko na nga po dahil yan po ay pag medyo hindi maganda ang nararamdaman. Makulit po yan. Makulit yan kasi chat ng chat yan, tawag ng tawag kahit anong oras. Makulit siya pagka siya ay nasa stage ng depression. Ayan po. Dito tayo liliko. Kakaliwa tayo dito. Ayan, kakaliwa tayo. Ano? Kumusta? Tara, ano na namang nangyayari sa'yo? Hindi ka na naman naliligo yata. Naligo ka na? Ba't hindi ka naliligo? Napapaano ka na naman? Sino kasama mo dyan? Ay, anong problema mo? Lagi po akong depressed. Bakit ka na naman nadidepress? Kasi po gawa siguro nung hindi na ako nakakain ng complete. Ibig kong sabihin, di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ba kayang labanan yung depression mo? Hindi po kasi po, yung gamot ko ay maintenance. Pag tinigil po, uulit at uulit lang yung sakit ko. Ayan po mga kalingap. Ganito po po. Baka matusok Hindi, okay lang anak. Ito, okay lang. Ayan. Ay, paano yan? Baka hindi ka na naman natutulog. Meron po akong gamot na pampatulog pero yung depression ko, hirap na po ako. Hindi ko malabanan. Kailangan ko talagang inumin yung isang gamot. Oo. Huli ka po, pasok ka po. Hello, Sophia. Ayan, at tayo po ngayon ay nandito kay Idre. At siya naman daw ay depressed na naman. Labanan mo kasi yung depression kasi para kay Sophia. Upo ka po. Sige. Kumusta ka na, Sophia? Okay lang po. Okay ka lang? Si Mama, hindi na naman nagtutulog. Upo. Ba't hindi ka na naman makatulog? Paano yan? Wala nang nagsusuporta sa gamot mo. Lagi na naman po ako depressed. Hindi ko malabanan. Ayoko nang bumalik sa dati. Ayun na nga. Kaya nga ako kahapon pa sana ako pupunta dito. Tapos po, lagi kami wala pangkain kasi kasalanan ko. Hindi ko pinapayagang umalis yung asawa ko para mag-delay siya kasi nga po sobrang depressed ako. Ay talagang lalo kang madidepress pag hindi ka malalam na ng tiyan. Ayoko na pong bumalik sa dati. Labanan mo kasi, pray ka lang. Di ba ka naman? Nagpipray ka naman. Apayat ka na naman, di ka na naman natutulog. Ayan. Sana po may tumulong ulit sa gamot ko. Talaga ba yung gamot mo pang habang buhay na yung gamutan? Opo, kasi po, maintenance po yung pag tinigil, babalik ulit. Ganon. Babalik. Ay, alam na ba ng nanay mo yan? Opo, alam niya.
Ay, mahirap yung sitwasyon na ganyan. Pag hindi mo talaga, hindi naman natin mapipigilan yung mga nag-i-sponsor kung sila ay hanggang dun lang. Siyempre, may mga pamilya din yun. Diba? Yan. Kaya sana labanan mo. Di ka na naman. Tingnan mo ang iyong mukha. O, payat ka na naman. Ano ba yung dapat mong gawin para ikaw ay nalilibang? Para hindi ka nadidepress ng ganyan. Kailangan ko po talaga yung gamot. Talagang nakadepende ka na sa gamot. Kasi po maintenance po yun. O, ilang buwan ka na bang hindi umiinom ng gamot mo? Tagal na po, hindi ko na po alam. Parang last September ka pa yata bumili, ano? Oo, last September. Yung gamot mo hanggang September, pero August ka nakabili yung last na gamot. Diba? Ayan, mga kalingap. Ayan si Idre. Bumabalik na naman daw po siya sa dati. Ayan, wala naman akong magawa. Kaya nga, pinilit ko pumunta dito ngayong umaga. Kasi nga, ini-invite ko sana siya doon sa landing pad ngayon at linggo naman. Hindi raw niya kaya kasi nasa, na naman siya, nadidepress na naman daw siya. Kagabi, hindi ka natulog ng maayos. Tulog po. Oh. So, yung problema? Bakit ka pakiramdam mo ay bumabalik ka na naman sa dati? Lagi po akong depress eh. Masakit sa dibdib. Pag depress, mabigat po sa dibdib. Masakit. Wala bang ibang dapat gawin para gumaan yung nararamdaman mo? Gamot. Gamot lang talaga. Kailangan ko po yung gamot talaga. Oh. Ay, yung pagkain mo, nalilimpasan ka na ng pagkain. Sumasala ka ba sa pagkain, kayo ng anak mo? Ano po, yung nade-delay po yung pag-oras, parang ganun. Kunyari po, ang oras ng tanghalian, alas 12, nade-delay. Kasi wala pa kaming hawak na pera pambili ng pagkain. So, ilang bisis ka na lang kumain sa maghapon? Ako po wala po akong gana kumain ng tanghali eh. Sa gabi po ako nakain madalas. Pero minsan nakain din po ako sa tanghali pag nakain din po ako sa tanghali pag kahit konti. Yan, kaya ikaw ay bumabalik na naman. Ay, yung mister mo, bakit di mo naman pinapayagan maghanap buhay? Kasi nga po nade-depress ako. Ayoko magpaiwan. May panawagan ka ba sa mama mo? Sana. Yung mama ko, sabi niya uuwi siya ng December. Dapat ikaw ay may kasama din dito. Paano makakapaghanap ang asawa mo? Paano kayo kakain? Paano kayo mabubuhay? Kung walang maghahanap buhay sa inyong dalawa. Dapat ikaw ay maging practical ka. Kailangan ng asawa mo maghanap buhay kahit papano. Para naman kayo ay may pangkain. Pipigilan mo siyang wag umalis ng bahay. Paano yung hapunan nyo? Hindi naman laging may magbibigay. Hindi naman laging may magpapautang. Kung may magpapautang man, isan tayo kukuha ng pambayad? Diba? Siguro yung utang may limitasyon lang din. Hindi naman talaga araw-araw na ikaw ay pagbibigyan. Ay, ayan. Bumabalik ka na naman sa pagbulong-bulong mo. Ano po, nanawagan po ako sa inyong lahat. Tulungan niyo po sana ulit ako sa mga gamot ko. Tsaka, hingi din po ako ng tulong para sa pagkain. Yun po ang hiling ko, gamot at pagkain. Tulungan niyo po ako. Ganyan-ganyan din yung hiling mo noon. Opo.
Siguro kung ma-okay ka na, pwede naman yung asawa mo ay magtrabaho. O para ikaw naman ay hindi naubos. Alam mo, yung mga tumutulong sa atin, hindi yan pang forever. Kung kailan lang sila sobra-sobra yung kanilang sa pangangailangan nila, yun, kaya sila nakakabigay. Paano kung tama lang din sa pamilya? Ayan, ito po ang kalagayan na naman ngayon ni Edrey. Depressed na naman po siya. Ayan. May nakatanghalian ka na ba? Bakit? Wala kang paluto? Wala ka pa ring almusal? Jesus. Ay siya, ibibigay ko sa iyo yung ano. Wala pa, hindi pa dumating yung ano, yung nagpalipad sa iyo ng $10. Wala pa sa, nag-check ako kahapon sa Land Bank, wala pa. So, abunuhan ko na lang muna, ano. Ito ay hindi pera ko. Ito ay pera din ng nakahabilin sa akin. So, may $10 ka. Ayan. Bibigyan kita ng 400. Maraming salamat po. Ayan. Kasi, di ba, alam mo naman na binabawasan ni YouTube ang ating may 30%, kumbaga. Ayan, kung sa 30%, babawasin natin yung 30%. So, sa ngayon ay, nasa 380 yon. Bibigyan na kita ng 400. Maraming salamat, Ate Lydia. Ayan. Anong bibilin mo niyan? Pangkain? Opo. Oo. Maraming salamat po, Ate Lydia. Walang anuman. Ikaw, unang-una, ikaw ang makakatulong. Huwag mo ko iwanan, Ate Lydia. Huwag mo ko iwanan kahit kailan. Hindi naman kita iniiwan kaya lang kailangan mong tulungan sarili mo. Kasi yung iba, iniwanan na yata ako. Huwag mo ko iwan. Yun ang iniisip mo, kaya ka nadidepress. Ang sinasabi ko lang sa'yo, lagi mong iisipin yung anak mo. Andyan lang ang anak mo. Huwag kang magpadala sa mga iniisip mo. Talo ka dyan, mga iniisip mo. Babalik at babalik yan. Pagka sabi ko baga sa'yo, nung pa, huwag kang nakadepende sa gamot. Isipin mo, magaling ka na. O, ayan. May ka na namang, mannerism ka na namang ganyan. Hindi naman palaging si Ate Lydia ay may revenue. Paminsan-minsan lang. Ay, surety na ako maka 100. Other month pa yun. Ngayon, kagaya ngayon. Nung nakaraang buwan, wala akong sinasahod din. Nagagamot din ako. Kaya ikaw, huwag kang masyadong mag-isip. Hawak ka lang kay Lord. Andyan lang yan. Siya. Magpaalam ka na. Anong masasabi mo? Maraming salamat sa binigay mo, Ate Lydia. Huwag mo ko iiwan. Huwag mo ko iwan. Hello po sa iyo lahat. Tulungan niyo po sana ulit ako sa mga gamot ko tsaka pamili pagkain. Siya. Pagpagaling ka na, ha? Huwag kang mag-isip, ha? Mahirap kaya yung ganyang sakit pa ulit-ulit lang. Matagal-tagal na rin po siyang walang gamot. Yung di ako nagkakamali, 3 months na. Opo, yata. Ewan ko po, hindi ko po alam. Yun, nasa 3 months na. Baka magpo 4 months na nga eh. Ayan po mga kalingap. Ito po ngayon si Edrey. Parang siya ay dumating. Yung umulit po ba? Nung una natin siyang nakasama o na-scout. Ayan, ganyan na rin sitwasyon niya. Kaya ngayon, pagaling ka, alang-alang sa anak mo. Opo. Ha? Opo. Oo, huwag kang mag-isip. Kung may pagkakataon, matulog ka. At saka kumain kung may makakain. Ha? Ayan, ibili mo ng pagkain yan. Wala pa akong pera eh. Ayan. Akala ko okay ka lang. Kaya sabi ko nga,
iba na yung iba na yung naiisip ko. Sabi ko, bakit ganito na naman? Makulit na naman si Idre. Chat ng chat, natawag, magmi-miss call. Kaya kahapon, sabi ko pupunta ako dito. Nagpunta muna ako sa bayan, nag-check ako kung may dumating, wala pa. Hanggang hapon doon ako, wala pa din. Ngayon, meron naman pira sa akin na natitira pa yung may habilin. Ayan, kaya ibigay ko muna sa iyo. Ano? Maraming salamat po, Ate Lydia, sa binigay mo. Sige, basta pagaling ka na ha. Sige, yan, salamat po sa inyo. At ito po si Idre. Dati naman po ay siya ay blooming na. Yan, balik na naman po siya sa dati. Hindi raw po niya papaglabanan yung depression niya. Ayan. Dito ka sa kalapit ni mama mo, ni mami mo. Dali. Dali, dito ka. Ayan. Pati si Sophia, namamayat na din. Payat na rin si Sophia. Ayan po ang mag-ina. Yan, lagi mo na lang anuhin ang anak mo, ha? Siya lang, siya yung lakas mo, di ba? Yan. Kaya ilalabanan mo ano man yung gulo sa isip mo. Ayan, at muli ay maraming salamat po. At tayo ay muling nakabalik dito kay Idre. Ayan, kahapon pa sana ako pupunta dito sa kanya. Pero yun nga, ako ay may pinuntahan at ako po ay ginabi na ng dating. Ayan. Kaya maraming salamat din. At sana tuloy-tuloy ng pagaling mo, Idre. At sana kung meron naman pong nakakaluwag-luwag para po kay Idre, hindi po ito para sa akin. Yung gamot lang po sana. Dahil wala pong ibang maghahanap buhay para sa kanya na panggamot. Ayan, muli po maraming salamat at shoutout po sa lahat dyan. Sa inyo, Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, sa aking mga kasama dito sa Gumaka, kay Ambassador J. Morelo Vlogs, kay Kalingap Jubal, kay Billiones Mix Vlog, ayan, at sa lahat po, ayan, si Idre po, marami na po ang nakakakilala sa kanya, at ngayon po ay ayan na naman na ang sitwasyon niya. Depressed na naman po si Idre. Ayan. Si Bibi, babay na Bibi. Ayan, yan po ang anak ni Idre. Uy! Ano na naman? Babay na. Babay na. Babay. O sige, salamat. Babay.